dear beloved, Boss Mike Cervera. O, tingnan ninyo mga kababayan. Sige, ngayon, na inaangkin ng Batanes, meron bang magsasalitang Alan Peter Cayetano na, ay, putang ina nyo! Ganon, di ba? Di ba? Kahit man lang, o sige, wag na, dahil pastor-pastorang bulaan. Di mag-praise the Lord, hallelujah, Lord, wag mong ipapahintulot na kami ng mga mananakop ang aming mga teritoryo tulad ng Batanes. Walang kayong maririnig na gano'n. Maririnig nyo ba? Si Robin Padilla, putang ina, nung araw, tang ina mo, Robin. Meron ka pang papunta-punta kunyari sa West Philippine Sea. Ginawa mong propaganda yan, inang-ina mo. Ito, makapalang mukha nito, maraming nagoyo si Robin Padilla eh. Di ba? Di ba noon nung eleksyon 2022 bago mag 2022 election? Di ba? Si Robin Padilla pumunta-punta pa yan diyan sa West Philippine Sea. Kunyari nakikipag talo pa ron eh. Pero ngayon, tanong ko sa inyo, yung putang inang Robin Padilla nyo, meron pa ba kayong naririnig na tumuligsa? Diyan sa ginagawang panghaharas ng China? Wala na kayong maririnig, mga kababayan. Wala na kayong maririnig. Sumisip-sip na si Robin sa puwet ni Xi Jinping. Sabi ko sa inyo baka nga lang hindi sumipsip yan sa puwet ni Xi Jinping. Baka pati buto, sisip-sipin din nun Ganon, mga kawalangya ito. Ito ang kampo ng mga Duterte. Eto si Sara. Vice-presidente, mga kababayan ko. Na putang ina, gusto rin maging presidente. Tanong ko sa inyo, meron ba kayong naririnig na pagtulog-tuligsa kay Sara Duterte? Hindi ho. Ay bakit ho? Pumapalakpak pa mga kababayan ang kerat niya. Pumapalakpak agay. Gumaganon mga kababayan. Diba mga kababayan? Ay nako mga tanong ko sa inyo. Narinig nyo ba silang tumuligsa? Wala ni isa mga kababayan. Wala ni isa. Ni isa sa kanila. Hindi natin maringgan. Pia, kamustahin mo naman ang mga taga-Batanes? Hoy, Pia! Gusto mo, ikaw lang ang kinakamusta, inang-ina ka. Diba? Hoy, Pia, makinig ka sa akin Kamustahin mo naman yung mga taga-Batanes kung ano yung nararamdaman nila habang nagdedeklara ang China na pag-aari daw at sakop daw nila yung ating teritoryo na Batanes. Tang-ina ka, gusto mo ikaw lang kinakamustang hayop ka? Yan ang problema mga kababayan tong mga hayop na to Tang-ina, napaka-special nila. 'Di ba mga kababayan? Pero tayo, kinamusta ba ng mga hayop na yan? Lalong-lalo na yan yung naghahanap ng kamusta. Pia, kinamusta mo ba kami ni minsan? Kapag ka ba kami nakakaranas ng mga pagbaha, pagbagyo, ng katulad nung ginawa ni Digong na pagpatay sa mga marami nating kababayan, kinamusta mo ba silang hayop ka? Ngayon, eto, yung Batanes, mga kababayan, kung taga Batanes kayo, syempre, ang pakiramdam nyo di ba, may pag-aalala. Ang hirap sa pakiramdam nun, lagi kang mag-aalala. Ngayon, tanong natin kay Pia, kinamusta mo na ba yung mga taga Batanes?
'Di ba? Wala, mga kababayan. Kaya yung mga yan, mga Cayetano, sarili lang nila yung mahal nila. Wala talagang pagmamahal sa bayan yung mga yan, mga kababayan, ha? O, eto na. Punta na natin. Pasok! Sinangkin na rin ng China ayon sa isang maritime expert. Grabe, no, mga kababayan ko, ha? Pati Batanes, inaangkin na, ha? Ng China. O, sige. What they say is that the Batanes Islands are a natural extension of Taiwan, and that the people who are indigenous to the Batanes are the same people who are indigenous to Taiwan. And of course, Chinese were there a long time ago, so therefore we must own Batanes. Ayon sa Maritime Monitoring Group na Sea Light, mga eksperto mula sa Jinan University ang nagsabi niyan sa isang symposium sa Guangzhou, China. Sa isang article ng state-run news site na News GD, na pagkasunduan ng mga dumalong eksperto na may tuturing na natural geographic extension of Taiwan ang tinatawag nilang Batan Islands. At China nila ang may soberanya dito. Wala rin nilang legal na validity ang Japan-Philippines Maritime Delimitation Negotiation sa lugar. Inalmahan niya ng Department of National Defense at Philippine Coast Guard. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for? Right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito. We should really debunk and counter all these lies. Otherwise, kapag hindi natin pinatulan itong mga ganitong kasinungalingan, uulit-ulitin lang nila. And Yun na. Ano ba naman yan? Tama, pero panahon pa ni Duterte pinamihasa eh. Di ba? Uulit-ulitin talaga nila yan. Di ba? Parang ganito lang yan, mga kababayan eh. Isa kang babae na kinonsinti mo yung labag sa kalooban mo na pangbebeng-bang sa'yo, ay kakasanayan ng lalaki yan. Di ba? Oh, tama mga kababayan? Kakasanayan. Di ba? Commodore Tariela, sir, tama ho kayo. Ngayon, dapat sisihin natin kung sino yung mga nakaupo nung panahon ni Digong na hinayaan niyang hayop na mga yan. Di ba, mga kababayan, favorite place na naman ni Elon Musk. Bilin mo na lang Elon Musk. Yun, pwede pa, no? Pwede, no, mga kababayan, no? Benta na lang natin kay Elon Musk. Di ba? Eh, mga kababayan, napakaganda. Promise, napakaganda ng Batanes. Doon kayo makakakita sa Pangpang. Di ba? Mga nakikita natin, maliliit na bato. Yung maliliit na bato, doon sa mga dagat natin, di ba? Yung mga buhay na bato, yung ginagawa nyong panghilod. Oh. Ewan ko kung naabutan nyo yun, kasi yung mga lolo't lola ko, ginagawang pang-ilod-ilod nga, pang-tanggal ng libag, di ba? Pang-tanggal ng dead skin, yung bato, yung ganon. Ang mga bato sa Batanes na ganon, na nakatabi. Hindi na siya pang mismo. Yung hinahampasan ng mga alon. Naku, grabe mga kababayan. Ang lalaking bato. Oh, ganon. Ang gaganda ng formation ng mga bato doon. Ang nasa pangpang, napakaganda. Grabe. Di ba mga kababayan, ano? Tapos pupunta kayo doon sa taas. O, ano ba yung hotel doon na mahal na pag-aari nung tao ni nakong ganda mga kababayan. Promise, paraiso talaga ang Batanes. Nako, mamahal na naman lalo ang pagpunta diyan. Oo. Wala eh. Tingnan nyo, ano sabi ni Commodore Tariela? Sir, Banat. Oh. we should really debunk and counter all these lies. Otherwise, Hindi po pwede. Hindi po pwede mga kababayan. Kung ang mga DDS hindi nila kayang itaya
ang buhay nila, tayong mga Pilipino na totoong nagmamahal, di ba? Gamitin na natin yung sinabi ni Pacquiao, ang mamatay ng dahil sa'yo. Di ba mga kababayan? Aba, hindi na to biro-biro mga kababayan. Hindi na lang ho yung nasa gitna ng West Philippine Sea. Ang kanilang gustong kubkubin. Biruin ninyo, yung mismong meron ng Pilipino ron. Yung yung Kalayaan Group of Island, mga kababayan, yung KIG ba yun? Kalayaan Island Group. Abay, sinasakop din nila may mga Pilipino ron Merong munisipyo, may mayor, may kapitan Oh. 'Di ba? May eskwelahan, may bandila ng Pilipinas. Gusto nila sakupin din. Tapos tong Batanes, abay garapalan na ho ito mga kababayan. Hindi po pwede na manahimik na lang tayo. Wala na tayong aasahan sa pukin ng inang Sara Duterte na leader ng mga makapili. Wala na tayong aasahan kay Sara Duterte na putang ina humihimod ng buto. Humihimod ng buto ng incheck. Di ba mga kababayan ko, wala na tayong magagawa yan. Oo. Wala na mga ano yan Di ba? Mga nakasiper ang mga bunganga O di ba? Eto na ngayon mga kababayan, i-connecta natin to. Baka nakakalimutan nyo, hindi nyo napapansin. Baka lang, hindi nyo napapansin kasi ako sabi ko nga sa inyo, usi ako Baka nakalimutan nyo bago ho magdeklara na ari nila itong Batanes. Itong mga vlogger ni Duterte. Kayong mga vlogger. Yung mga taga SMNI. At marami pang iba na mga vlogger nagtungo sa Beijing. Anong ginawa nyo dyan? Tapos bigla ho, magdideklara sila na pag-aari na pala nila ang Batanes. Naalala nyo ba yan mga kababayan? Naalala ninyo? Baka lang hindi nyo napansin. Papaalala ko lang sa inyo, alam nyo naman ako, usi ako Kamakailan ho, nagpunta itong mga putang inang ampapangit na vlogger ni Sara Duterte at ang daladala yung SMNI, nasabi nga nila mga kababayan yaan daw parang mayroong partnership ang SMNI sa media sa China. Alam nyo yun, di ba? Ngayon, mga kababayan, matapos silang nandoon na parang mga pulubi, tangina nyo, mga pulubi kayo sa China, hindi na kayo nahiya. Utang naman, kinakainan nyo mga gedli-gedli pa. Yun yung mga dirty-dirty, putang ina. Di ba mga kababayan ko? Tapos, ito na ngayon ang nangyari. Bigla-bigla, nagdeklara na sila na pag-aari nila ang Batanes matapos pumunta itong mga makapiling mga pangit na putang ina, kaya pala may mga bayong mga ulo ninyo, ang papangit ng mga itsura nyo. Diba? Hindi, meron pa isa. Diba sadyang ka na nananahan? Saan? Nananahan ka dyan sa China ng hayop kang bakla ka? Ipaputol mo muna yung betlog mo at saka utin mo. Hindi na kayo nahiya, putang ina, magkakaibigan tayo pero dito hindi na tayo, pwedeng manahimik. Mga putang ina, lumabas nga yung mga basher dito. Ipagtanggol nyo nga to, itong ginagawa ng kinakampihan nyo. Sige nga. Di ba mga kababayan ko? Isipin yung maigi yan. Bakit ganon? Matapos nagpuntahan itong mga hinampil na kaya pala may bayong ang mga ulo, putang ina, yung mga mukha ang papangit. Diba? Totoo naman, diba? Sino nagsabi sa yung maganda ka? Kung hindi ka gagamit ng filter, putang ina, mukha kang si Bebang.
Di ba, mga kababayan ko? Naku, grabe. Matindi! Hay, nako, nakaka-high blood sila, no, mga kababayan. Pero, sige, tuloy lang tayo. Tuloy. Oh. Pasok! Kapag hindi natin pinatulan itong mga ganitong kasinungalingan, uulit-ulitin lang nila and they're going to rewrite history once again. Baka hindi natin alam, baka pati Ilog Pasig ang kinin na rin ng China. Oh, kita nyo mga kababayan, baka buong Pilipinas ang kinin nila. Alam nyo ba na may nakakausap akong mga DDS? Gusto nilang magpasakop na lang daw sa China. Mga gago talaga. Kasi iba na daw ang China, ganyan-ganyan. Huy! Excuse me, hindi lahat. Kung sa China, kung sa Pilipinas, may kalabit penge, marami ding kalabit penge sa China, baka hindi nyo alam. Ang dami doon, mga kalabit penge, mga nanggigitata. Akala nila, oh, kasi maganda ang buhay ng China, ganyan. Mga unggoy! Sa totoo lang, mga kababayan. Ha? Sa totoo lang, kung yung buhay ninyo, marami kayong tatalunin sa China na buhay nila. So gusto nyo bang maging buhay ng ganon? Gusto nyo bang maging alipin? Oh, sige nga mga kababayan ko. Oh. Our beloved